Yes, again, alright mga minamahal! Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na, nagbabaga, umiinit, hot pa sa heart. Dahil nga po merong dalawang naglakas loob, na mga abogado na nag-file ng impeachment complaint laban nga po dito sa COMELEC Chief Commissioner, which is itong si George Garcia. Kala ata, no, malalagpasan niya yung problemang ginawa niya kay Marcoleta at dito nga po kay Chis Escudero. Dahil medyo selective ang paninindigan nitong commissioner na to. Kasi meron siya mga politikong di umano ito yung issue sa kanya, mga pinapaboran. For example, dito nga po kay Chis Escudero, parang na-clear ang pangalan ni Chis Escudero sa 30 million donation ni Lubiano daw. Kasi alam niyo naman yung issue ni Lubiano, no? Yung iba daw po yung donation ng personal niya sa company. So, ginawan talaga nila ng lusot Pero kita naman natin yung personal na interest doon. Bakit ka pa magdo-donate kung alam mo din naman na wala kang makukuha? Yan lang yung logic dyan. Ba't ako magdo-donate kung alam kong wala akong makukuha? So, alam naman natin na napakalaki po ng, flood control budget dyan sa lugar ni Chis Escudero. At hindi talaga matapos-tapos din ng mga baha. Gawa nga ng napag-alaman natin na itong si Lubiano, 85% daw, ang nakukuha niyang mga projects sa bidding, di umano. And then, pangalawa mga minamahal, yung 75 million donations. Dito nga po kay Rodante Marcoleta. Alam naman natin yun, no? Tungkol sa kanyang sose. So, bukod pa doon, mga minamahal, eto medyo off lang ako dito, sa issue tungkol sa software machine election. Kasi hindi lang po tungkol kay Quezon or kay Marcoleta yung usapin dito. Tungkol din po ito sa maling software sa ginamit ng election. Sa akin namang pagkakaalam, baka si Sara Duterte ang nangdaya kasi 32 million. Dami nun, 32 million kay Sara Duterte. 'Di ba? Hawak ng mga Duterte yung yung machinery nun. Diba? Mga minamahal. So, ngayon, ano ba yung sinasabi ng abogado? So, gumamit daw, di umano. Actually, sabi na to ng abogado na nag-file ng impeachment complaint laban nga po dito sa commissioner na to. Gumamit daw po ng ibang version ng software sa voting machine noong 2025 pala to, hindi to 2023. Sorry. Ngayon ko lang nalinaw. Kasi ito yung binabasa ko mga minamahal, tungkol sa balita. Alleged institutional misconduct in May 22 and 2025. So, pinag-uusapan natin dito is yung nakafocus ako nung 2022, pero mas focus pala ito dito nung 2025. Alright, sige. So, maling software daw po na machine ang ginamit, nung 2025. And hindi daw po ito nasuri or na-review ng mga eksperto. Kaya meron pong na-delayed na 2 hours, 'di ba? Parang nag-recount. So, parang ang problema, 'di ba magtataka ka, gato kataas yung boto ni tapos biglang bumaba. 'Di ba? So, dapat daw naging transparent at siguradong safe ang system ng election. So, meron pang ipinupukol tungkol nga po dito sa secret server daw. Kasi may mga alegasyon na may ginamit daw na mga hindi official na server. So, which is yan po yung tinatawag na Data Center 3. So, doon daw po muna dumadaan ang resulta bago makita ng publiko. Kaya, 'di ba, sa napansin ninyo, na-delay ang paglabas ng election results ng mahigit 2 oras. So, noong 2022 election din daw, ito, pag-usapan natin may tinatago daw pong detalye tungkol sa internet connection ng mga machine. So, kung meron mang nandaya dito, I think walang iba
kundi itong si Sara Duterte kasi may mga logs daw, may mga records daw na makakapagpatunay sa resulta pero na-delete daw or nawala. So, nangako daw ang commissioner ng manual recount pero hindi naman daw ginawa. So, sabi pa nga ng Korte Suprema noon, may pagkukulang ang COMELEC sa election. So, that's the reason why kung bakit finailan ng impeachment complaint itong COMELEC commissioner na si George Garcia. Tapos yung pinaka-latest, which is yung sensitive issue tungkol nga po sa mga pinapaboran niyang politiko, katulad na lang ni Chis Escudero at ni Senator Rodante Marcoleta. Ngayon, ano ba yung sagot ng COMELEC? So, according dito po kay George Erwin Garcia, binabasa ko lang po kung ano yung nasa balita, ha? So, sabi niya, defend niya naman sa kanya sarili, that was a past case. Luma na daw. At nasagot na daw po nila yan dati. At napatunayan naman daw nila na maayos yung eleksyon. Dahil nga daw po sa manual audits, sa observers, at international recognition. So, para sa kanila, malinis daw po ang election. Okay, sabi na lang natin na malinis yung election, pero hindi ka naging malinis. Dito kay Senator Rodante Marcoleta, hindi ka naging malinis. Dito kay Chis Escudero, doon ka nagkaroon ng problema dahil hindi mo nilinis itong kay Quezon kasi kulang ka ng transparency, kulang ng facts at pananagutan. Kasi may mga bagay na kailangan mong linawin sa mga Pilipino. 'Di ba? Kaso ang nangyayari, mas pinili mo pang paboran ang mga magnanakaw, di umano. 'Di ba? Kaya nga sobrang pasalamat tayo dito kay Barry Tami ba 'yan? Ano bang pangalan ng nag-file ng petition. Oo, dito sa Supreme Court laban nga po dito kay Sino yung guro na 'yon? Si Barry Tayam. 'Di ba? Hero natin si Barry Tayam, no? Mga minamahal kasi si Barry Tayam siya yung yung nag-file dito kay kay Chis Escudero na reviewin yung ginawang desisyon ng Commission on Election. 'Di ba? Mga minamahal, si Barry Tayam 'yon. Yung nag-file kay Chis Escudero na kaya ngayon itong si Chis abay mukhang nangangatog. Oo, medyo natatakot, medyo kinakabahan, I think. 'Di ba? So, magaling talaga mga minamahal itong tawag dito, itong si Barry Tayam dahil kinalampag niya malala itong si Chis Escudero. So, anyway, mga minamahal, let's see na lang kung ano yung mangyayari in the future. Oo. Kasi itong impeachment complaint laban nga po dito sa commissioner na to, actually, kailangan din itong resolbahin. Hindi lang issue sa election, kundi issue din po ito sa mga pinapaboran niyang mga politiko. 'Di ba? Kasi si George Erwin po, siya yung chairman ng Commission on Election. Na parang pinapabayaan niya lang itong si Quezon at itong si Rodante Marcoleta. So, kailangan, dapat merong pananagutan dito. 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? Ano pa yung sabi na nag-comment dito? Mima, may finding sa possible violation. Kaya nga lang kahit may finding sa possible violation, na-dismiss pa din. Actually, totoo, mga minamahal, that was not a simple mistake. Yan po ay usapin tungkol sa fairness. 'Di ba, mga minamahal? Dapat transparent ka sa proseso, or baka naman mayroon kang tinatago, or para 'di ba? Kung para-paras yung pagtrato mo sa lahat, hindi ka sana aabot sa ganung punto. So, sistema kasi yung pinag-uusapan dito at ang mali ay mali at hindi dapat kailangan 'yan na i-tolerate, 'di ba? Mga minamahal, ang init ng balita, oo. Pero ito yung inaabangan ko yung kay Chis tungkol sa pag-review ng petition. Oo, na ginawa ng Commission on Election at talagang magre-reflect yan kay Chis Escudero. Diba, mga minamahal? Alright. So, yun po. Abangan na lang natin. Pahingi po ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell. At salamat po sa mga nagsasubscribe, ha? Oo, maraming salamat sa inyo, mga minamahal. Always hit notification bell
para lagi po kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan! Alright!